And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able. At ayan na nga kabsat, nagpa-check po ako sa ubi ko at inaiipon niya ako. Meron siya nakapang bukol, parang bukol sa aking matres. So, sabi niya, sige, magre-request tayo ng trans-vaginal ultrasound. Yun yung TVS. So, nagpa-TVS ako kahapon sa ibang hospital. And then, hindi naman nakakatuwa ang result. Kaya lang nakangiti pa rin ako. Kasi ayoko ipakita na in pain ako ngayon. Kailangan gumiti pa rin. In Jesus' name. So, ayun nga. Nung lumabas yung result, hindi ko man masyado pang maintindihan yung result, pero at least kahit pa paano meron ako mga something na naintindihan na idea lang sa result ko. Pero may mayoma ako. Hindi ko alam kung gaano kalit or kalaki. Pero may mayoma ako. Tapos dun sa ovary, may ovarian cyst din ako, right and left. So, grabe, no? Inano ko na, pinakyaw ko na yung mga cyst, Ayun. Di pa rin ako nawala ng pag-asa. And I trust God. Sinend ko sa ubi ko yung result. Sabi niya, balik ako sa clinic niya Saturday. So, ano na ngayon? Huwebes na ngayon. So, mag-antay pa ako ng 2 days para makausap ako. Hindi ko alam kung anong magiging advice ni Doc sa akin, pero hopefully hindi naman grabe or something yung sa case ko. Yun lang talaga yung matinding pain, doon talaga ako nagsasuffer. Kaya kaninang madaling araw yung prayer ko talaga, ginising ako ng alas 3. Akala mo yung para kang magkakaroon, pero hindi naman. Pero yung pain talaga grabe. Parang alam mo yung ang hapdi na hindi mo alam na parang kang natatai. Hindi mo alam kung parang manganak or something. Ang sakit talaga. Grabe ang sakit. Hindi ko na ma-endure. Nakaupo lang ako sa inodoro, sa CR. Kasi para akong natatai, pero hindi naman. Nakaupo lang talaga ako doon. Halos 1 oras lang akong nakaupo doon. Nagpipray ako, tapos naiyak na rin ako. Yung pain, hindi ko talaga kaya. So, para rin ako nasusuka. So, yun yata yung nun. Yun yung effect nun. So, ang ginawa ko, minom lang ako ng pain reliever. Sa last stress yun, antok na rin ako. Tas, ang tindi ng sakit. Wala pa akong kasama sa bahay kasi naka-duty yung asawa ko. So, yun nga. Kumuha ko ng Finamig, tapos kumuha ako ng pantanis dito sa bandang puson ko. Tinalian ko talaga kasi parang maghiwalay yung matres ko. Parang gano'n, yun yung feeling. Tinalian ko siya ng tight. Tapos, makiat na ako, nahiga ulit ako. Nararamdaman ko pa rin yung after nilagyan ko ng mansanilya, na efficacy, basta kung ano na yung inalalagay ko kasi para lang ma-ease yung pain. So, yun na. Tapos, hawak ko yung puson ko. Tapos, naiga ulit ako. Iniipit ko siya kasi masakit talaga. Tapos, yun, nakaidlip naman ako. Nagising ulit ako mga 5 something. Mahapdi parang konting hapdi lang. Nawala yung sobrang pain na parang kanina madaling araw, pero mahapdi siya. May konting hapdi lang. Inoobserbahan ko lang siya. Ayun. Tapos, ayun nga. Maba ulit ako. Umangon ako ulit. Nag-try ulit ako mag-CR. Nakaupo lang ako doon. Tapos inoobserbahan ko kung mararamdaman ko ulit yung pain na kagaya kanina madaling araw. Pero praise God, hindi naman siya bumalik. So, hanggang ngayon, nawala naman na yung pain. Pero parang may something lang akong, parang kunting hapdi, pero wala siya. So, pinag-pray nila ako dito sa work kanina. Thank you sa mga kapatiran dito sa trabaho kasi they pray for me. Ma'am Jackie at saka si Ma'am Beth.
Ayun. Mahirap magkasakit. Mahalin natin ang sarili natin. Ingatan natin ang health natin. Ngayon ko nare-realize, ngayon ko talaga dinidisiplina yung sarili ko sa pagkain. More on isda at saka gulay kami ng asawa ko. Actually, kalalabas lang ng asawa ko sa hospital last month. Tapos, eto naman ako. So, hopefully, I'm praying na God will do miracle sa aking buhay, sa journey ko, sa karamdaman natin, in the name of Jesus. Good thing is, hindi naman cancerous ang myoma. Ang naano ko doon, endometriosis cyst, right and left. Chinek ko sa Google, hindi naman siya cancerous, pero yung pain talaga, kailangan i-treat yun. Kasi yun yung magpapahina sa akin. So, I thank God for everything. Ang buhay ko, ayoko nang umiyak. Thank you for my family, for the prayers. Sa lahat ng mananalangin para sa akin. Sina Pastor White, Pastor Reggie. Sa pamilya ko. Natatakot sila, lalo na si Mama kasi namatay yung auntie namin, kapatid niya, ng myoma kasi pinabayaan niya daw, kaya hindi na-treat ng maayos. So, dun siya, yun ang one cause na ang kanyang pagkamatay. Then, Jesus, nire-review ko yan sa buhay ko. God is in control. Kayang-kayang lusawin ni Lord ang anumang bukol sa katawan natin, sa katawan ko, in the name of Jesus. Kayang-kaya niyang i-wash out ang pain, in the name of Jesus. By His blood, by the blood of Jesus, kayang-kaya niyang lusawin ang anumang bukol, kayang-kaya niyang palayasin ang anumang pain. Basta magtiwala lang ako kay Lord. And I trust my life unto God. And I claim healing. I declare healing sa buhay ko. Thank you, God. I love you, Lord. I know, lang to, trials lang to. Isang challenge lang to sa buhay namin. After that, blessing na ang kapalit. So, I claim it, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I love you, Lord. Thank you for my family, for all the support. And thank you sa lahat ng mananalangin para sa akin. Thank you sa asawa ko. Sa napakabait kong asawa, na supportive na asawa. And I love him. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So, ayan, outside, ang date ngayon is 8:15. Nagpa-ultrasound ako kahapon, 8:14 ng umaga. At lumabas naman agad yung result. Inantay ko lang ng mga 15 to 20 minutes. And then, yun na nga yung result. So, ayun. God is good. Nirecord ko to, blinag ko to para meron akong babalagan na videos to claim the goodness of God, to prove the goodness of God to my life. Ingatan natin yung mga sarili natin. Love our health. And to my ate Ethel, be strong din. Kasi may breast cancer din siya. And I know God is doing miracle in our family. Challenge lang yan. Niyuyug-yug lang yung faith natin. Pero patuloy pa rin tayong tatayo para sa Panginoon. Hindi tayo susuko kahit ano ang mangyari. Hindi tayo papayag na sa mga karamdaman na yan, susuko tayo sa paglilingkod kay Lord. Hindi. Mas lalo tayong maglilingkod. Isisiksik natin ang sarili natin kay Lord. Mas lalo natin isiksik ang sarili natin kay Lord. Because God is good. God is our great healer, our great God. And He knows us. He knows everything sa buhay natin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Pangako ng Panginoon niya. I
I claim it. Thank you, Lord. I love you, Lord. Thank you, Jesus, for everything. So, yun, Kamsat. Yan lang yung update sa akin sa araw na ito. Ingat sa lahat. Ingatan natin ang sarili natin. God bless to all and stay healthy. Stay safe. God bless. Bye-bye. I love you all. Bye-bye. Yan, hello Kamsat. Kumusta ka? Kumusta ka naman? Sana nasa mabuti kang kalagayan, Kamsat. So, ito, update ako sa aking health health update. So, yun nga, di ba nakwento ko na sa'yo na lumabas na yung transfer result ko. And then, sabi ng ubi ko, magkikita kami ng Saturday. So, kahapon yon. So, nagpa-check up ako sa kanya, kinausap niya ako. Sabi niya sa akin, yung dalawang ovaryo ko, magkadikit na, parang nagkabukol ba. Tapos dumikit din sa mattress ko. So, kailangan operahan. Endometriasis kasi yon, kumakalat daw ito at walang cure. Yung mga signs lang and symptoms, yun ang i-cure, pero wala talagang cure yun, not unless tanggalin mo yung infected area, parang ganon. So ayun, hindi ko alam kung bakit nagkaganon, kaya pala hindi ako nabubuntis. Yun pala yun, apektado yung dalawang ovaryo ko. Yung para silang nagkabuhol na, parang gano'n. So, nag-worry lang siya kasi meron doon sa impression result ng transpi ko, may nakalagay kasi doon na to rule out malignant degeneration, parang gano'n. So, kailangan i-test yung halimbawa tinanggal yung bukol, kailangan i-test to kung ito ba ay malignant or benign. Pero yun nga yung inaano niya, dapat agapan lang talaga kasi para hindi na kumalat ito sa ibang parts ng mga internal organs ko. So yun yung medyo nakakalungkot. So I'm 43 years old, may isa akong anak. So parang ang decision ko na ito kung papatanggal ko yung buong mattress, hindi lang yung dalawang ovary, kasi very sensitive daw ito kapag tinanggal ito at mag-burst, or kapag nag-burst ito, pwede siyang humawa sa iba-ibang organs, didikit doon sa mga ibang organs at masisira ang mga to. So yun yung iniiwasan. So in the name of Jesus, patuloy ako nagtitiwala kay Lord na may gagawin siyang miracle sa akin. So, sinuggest po ni doktora na Dok Lumukso na kasi general OB po siya. Kung simpleng cyst lang sana siya or bukol, kaya niyang tanggalin. Pero yun, doon sa meron kasi siyang impression doon na for malignant degeneration, rule out malignant degeneration, kailangan oncologist, OB oncologist yung titingin sa akin para matest yung matatanggal. So, in-advise din niya ako sa tertiary hospital ako. Malungkot, ang sakit sa akin. Kasi kung tatanggalin yung buong mattress, hindi na talaga ako makaka-baby. Pero kung yun yung way na hindi kumalat to, or na hindi lumala ang sakit na ito, the will of the Lord pa rin. Praise God. Hindi ko masabi sa pamilya ko. Sa isang kapatid ko pa lang sinabi. Ayoko rin mag-alala sila. Hindi naman ito cancerous, kaya lang parang yung movement daw kasi niya, yung pagkalat, parang similar dun sa cancer. So, kailangan matest talaga. So, as soon as possible, kailangan ma-check ako ng OB-on ko
kung sabihin na operahan, tatanggalin, patanggal na para hindi na ito kumalat. Kasi kailangan pang ma-check kung ano pang part yung mga infected, parang gano'n. So, sa ano ko naman, I'm praying na hindi naman. Kasi sobrang dikit na daw yung dalawang ovaryo ko. Tsaka dumikit din sa matres. So, alam mo yung pinagpipray ko? Yung blood ni Jesus ang mag-flow sa gitna ng ovaries. Na siya yung alam mo yung malulusin yung pagka-bind nila sa isa't isa at magbabak to normal yung pwesto ng ovary ko. I'm praying na may gagawin ng miracle si Lord sa buhay ko. Wala imposible kay Lord. Yun yung iniisip ko, grabe. May faith. Yung blood ni Jesus ang magwawash away, ang lulusaw sa anumang bukol sa katawan ko. Nothing's impossible with God. I trust God. God is in control. Sabi nga kanina sa Word of God, diba? Attracting God's help. Paano ko ma-attract ang God's help? I-surrender ko ang buhay ko kay Lord. I-surrender ko ang everything ko kay Lord. Ang makaramdaman na yan, surrender it to God. Ang challenges, surrender it to God. Siya lang ang nakakabatid. What is right and just sa buhay natin. Ayan. Kailangan ko magpalakas. So, bukas, magtatry kami magpa-check up sa isa amin yung for second thought. Kasi may OB on ko sila doon. I'm praying na hindi naman ito worse. Grabe, maasa pa rin talaga ako na may gagawin ang Panginoon sa buhay ko na miracle. Niyuyog-yug yung pananampalataya ko, pero inaalaw ni Lord ang lahat ng mga ganitong sitwasyon sa buhay ko. Gusto niyang i-prepare ang buhay ko para sa mas magandang future. Thank you, Lord. In the name of Jesus. Father in heaven, I ask thee for your presence in my life. Thank you for my life. Thank you for everything. Ano man ang pinagdadaanan ko sa oras na ito, sa sitwasyon ng health ko, Lord, I pray nothing's impossible to you, Lord Jesus. Kaya mo pagalingin ang anumang klaseng karamdaman. Kung paano mo, Lord, pinagaling ang babaeng nagdudugo, dinurugo ng 12 years. Lord, sabi nga, mahawakan lang niya ang laylayan ng iyong damit ay gagaling na siya. Grabe ang kapangyarihan mo, Panginoon, sa kanyang buhay. Lord, I want to touch yung damit mo na yan, Panginoon. Na siyang maglulusaw sa anong karamdaman, sa anumang bukol, sa anumang endometriasis, in the name of Jesus, sa buhay ko, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, I love you. I love you, Lord. Let your will be done in my life. Walang-wala ako, Panginoon. Lord, pinanganak ako sa mundong ito. Walang-wala akong lakas, wala akong buhay. Pero Panginoon, ikaw nagbigay sa akin ng lakas ng buhay. Ngayon na nakaranas ko ako ng taon, naniniwala po ako, Diyos, na ikaw lamang ang dakilang ito sa aking buhay na mapagpagal yung makakapag-alis sa anumang karamdaman nito sa pangalan mo, Jesus, by your blood, Jesus, by your blood, Jesus. Lord, salamat. Kiniklaim ko po, God, na victorious ka na po sa buhay ko, na great thing, great miracle will happen. Salamat po, Ama. Pinupuri kita, pinapasalamatan ko. To God be the glory, Jesus, name I pray, Lord. Hallelujah. Amen. God bless, Kamsat. Ayan, hello again, Kamsat. Kumusta po tayo? Ayan, praise God. To God be all the glory. So, ngayon,
before ako na maoperahan, before ako mag-undergo ng procedure. So, ngayon, praise God, salamat po kay Lord sa mga doktor na ipapadala niya sa buhay ko na mag-assist o gagawa ng operation for me. Ayan nga po, yung second na trans week ko, sabi doon, meron nga talaga akong bilateral endometriosis. So, kailangan tanggalin. So, yun yung suggestion po ng OB-GYN po namin, si Doc Bautista at si Doc Almirol. So sila po yung ipinadala ni Lord na hahawak po sa aking kaso. So praise God na dito rin po sa Hope General Hospital gaganapin or gagawin yung procedure. So ayun, salamat sa lahat ng mga nagpe-pray para sa akin. So I'm continuing to pray na maging matagumpay, maging successful. I claim it, maging successful yung operation this coming Tuesday, September 3. Thank you, Lord. So bukas po, Monday, magpapa-clearance po ako kay Doc Lim for, CP clearance before the operation. So, kailangan, pag wala namang problem po, ma-admit na po ako bukas. So, praise God. Medyo gulo man sa schedule, pero inalaw naman ni Lord talaga. Inaalaw ni Lord ang lahat ng mga bagay nito na mapangyayari. Kasi may plano po siya. Inaayos po niya yung buhay ko. So, thank you, Lord, sa family ko for the support, sa mga prayers, sa mga churchmate ko, sa buhay ni Mama na nandito sa Manila, lumuwas na siya mag-aalaga sa akin, sa asawa ko, sa pamilya ko, sa support ninyo, sa prayers, thank you. Sa churchmate ko, sina Pastor, thank you for the prayers po, sina Pastor Raji, thank you sa lahat-lahat ng mga prayers. Grabe yung prayer support. So, yun yung nagpapalakas sa akin, nagpapatibay sa akin na kaya yan sa patnupay ni Lord, sa presence ni Lord. Kaya yan. I'm claiming na magiging matagumpay ang procedure na gagawin sa akin. At I'm praying na victorious talaga sa pangalan ni Jesus. God will bless Dr. Almirol and Dr. Bautista, sa mga nurses na mag-assist sa akin ng wisdom, anointing sa pag-opera sa akin at maging maayos ito at no complications in the name of Jesus. Lord, salamat. Nagtitiwala ako at I still pray na bigyan niyo po ako ng kalakasan, katatagan, Lord, na mapagtagumpayan ang challenge na ito sa buhay ko at kakayanan ko sa patnubi at gabay mo, Lord. Ayun, thank you, Lord. Hallelujah to your holy name. Thank you. Blessed ako sa message ni Lord sa araw na ito. It's Sunday. Attracting God's anointing. So, Lord, I'm praying na ma-attract po namin, Panginoon, ang anointing sa buhay ko, na maging matagumpay ka, Panginoon, ang anointing ng kagalingan, hallelujah, kalakasan, protection sa buhay ko, at anointing sa mga doctors na hawak sa akin, anointing sa mga nurses na hawak sa akin, anointing sa family ko, anointing sa mga churchmate ko, sa lahat ng nagmamahal sa akin. Lord, thank you. Lord, thank you. Let your will be done, Lord Jesus. Let your kingdom come, and I surrender my life unto you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. To you be all the glory, Father God. Salamat kay Lord sa kalakasan. Salamat kay Lord sa positive thoughts. Salamat kay Lord na siyang nabibigay sa akin ng katatagan. Wala na ako ibang sasabihin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kiniklaim ko na po, tagumpay po ang mangyayaring procedure sa akin sa araw ng Tuesday. Lord, let your will be done and let your kingdom come. And I claim victory unto your holy name, Lord Jesus. Patuloy kong hinawasak anumang hindrances in the name of Jesus, anumang gawa ng kaaway in Jesus' name, by your blood, Jesus. Patuloy, Lord, na kubiran niyo, Panginoon, ang buhay ko, ang buhay namin, ng iyong makapangyarihang banal na dugo, Panginoon. In the name of Jesus, Panginoon, Lord, na ikaw ang magtagumpay sa buhay ko, Lord. Salamat po, Panginoon. Isunusurrender ko po ang buhay ko sa inyo. Alam ko po, Panginoon, walang-wala po ako kung wala ka, O Diyos, sa aking buhay. Salamat po, Panginoon.
Continue, Father God, to use my life for your glory, Father God. Salamat, Lord. Ingatan mo po ang buhay namin. Lahat ng mga mahal ko sa buhay, patuloy mo kaming ingatan, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa kagalingan. Kiniklaim ko na po ito sa katagumpayan. Salamat po, Panginoon. Salamat po na may gagawin kang milagro sa aking buhay. Lord, thank you. Thank you, Lord. I love you, Lord Jesus. Dito na kami ni Mother. Hindi. Wala. Nagsakit din. Bukas pa ako perahan. 6 a.m. Pray for me, guys. Ayan, dito na kami ni Mother. Nood-nood muna kami. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have All changed my life you have been faithful. from the darkness into glory. All my life you have been so From the good. darkness into Every glory. breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Before. Tara na, guys. Cause you're running after me.
video to. Eba. Bilis na. Tapos na. Pakainin ang baby. Kutsara kaya ang ilapit mo yung tato. Nagagalit pa ang baby. Kutsara ang layo. Yung plato ang lapit. Okay na, mother. Ano ba sa ipindot-umot lang? Good morning, Kapsat. Day 4. Nakaupo na tayo. Hopefully, makauwi na tayo ngayong araw na to. Salamat, Lord. Thank you, God, for all your favors. Kain na tayo. Thank you to Mama. Tianos ni Mama. Love you. Ayan po sa lahat. Malakas ang ulan. Thank you for your prayers like this. Uwian na kami sa Thank you, Lord, for your love so true, for your mercy ever new. In my heart, a grateful song. mga prayers Thank you, Lord, at thank you all day long. All day long. Every blessing, every grace. Jesus, I love you with all my heart. You're the reason I can start anew. Your grace has saved me, set my spirit free. I'll praise your Thank name you, Lord Jesus, for everything. eternally. Your word is a lamp unto my feet, guiding me through life, making it complete. You show me the meaning of love and grace, and filled my life with your embrace. Jesus, I love you with all my heart. You're the reason I can. Jesus, I love you with all